walang magbabago sa buhay mo kung ikaw hindi ka magbabago. Dahil lahat ng pagbabago sa buhay mo, magsisimula lahat yan sa'yo. Hi, what's up mga kuy? So, ang topic natin today ay paano mo bang malalaman sa sarili mo kung handa ka na bang pumasok sa pagninegosyo? Siyempre, number one dyan, dapat kahit papano may ipon ka. Bakit kailangan may ipon ka? Kasi pag pumasok ka sa negosyo, pwedeng buwan o taon na wala kang kikitain. Lalaman mo rin sa sarili mo kung handa ka na magnegosyo, kung kaya mo nang tumanggap ng isang damakmak na rejection. At dapat, kailangan mo na rin tanggapin sa sarili mo na yung mga sarili mong kadugo, kamag-anak mo, o kung sino man yan na malapit sa'yo, di sila maniniwala sa'yo. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Yung iba dyan, pagtatawanan ka, o sasabihin mo, ba't gumagawa ka ng ganyan? Ba't nagnegosyo ka? Ano bang alam mo dyan? Saka kailangan mo na rin tanggapin sa sarili mo na halos 24 hours kailangan gumagalaw ka. What I mean is, so, hindi naman ibig sabihin na hindi ka magpapahinga. Ang ibig sabihin lang nun, hindi kagaya yan nung nagtatrabaho ka, na aantayin mo lang yung 8-hour shift mo, tapos na. Sa negosyo, hindi yun ganun. Madalas marami kang sakripisyong oras na gagawin. Unang-una dyan sa pamilya mo. Marami dyan hindi makakaintindi. Unang-una na dyan, kung may magulang ka pa, sila yung kauna-unahang matatakot dyan sa gagawin mong desisyon. Kasi, nung ikay nagtatrabaho, may nakukuha kang senas katapusan. Ngayon, pag pumasok ka sa negosyo, pwedeng taon ang bilangin mo na wala kang kinikita. So, kaya, kailangan mo muna yung itanong sa sarili mo kung kaya mo ba lahat yun daanan bago ka magdesisyon na gusto mong magnegosyo. Kaya ang pinaka-advice ko sa inyo, bago kayo magsimula ng negosyo, ayusin nyo muna yung mindset nyo. Napaka-importante yan. Kasi the more na ang mindset mo ay nakaset na, buo na yung dibdib mo. Kahit anong negative na marinig mo sa paligid mo, magmula yan sa ibang tao, magmula yan sa pamilya mo, kung sino mang malapit sa'yo, hindi ka na matitinag. Dahil mas kailangan mong maniwala sa sarili mo at sa desisyon mo kesa sa opinyon ng iba. Kasi the more na pinakikinggan mo yung opinyon ng ibang tao, hindi ka pa handa. Kasi kailangan mong i-endure yan lahat. Isang tip ko lang mga kuy sa inyo, bago kayo pumasok sa pangninegosyo, tingnan nyo muna sa sarili nyo kung saan kayo magaling at kung ano yung bagay na kaya nyong gawin ng matagal na panahon nang hindi kayo napapagod at hindi kayo nasasawa kahit wala kayong kinikita. Kasi hindi talaga to biro. Pwedeng taon ang bilangin mo na wala kang kinikita. Pero kapag masaya ka sa ginagawa mo, tatagal ka. Hanggang dumating dun sa point na may kikitain ka na. Kahit paunti-unti. Ganun na nangyari sa akin. Dun sa isa kong naging negosyo. So kung tingin mo, handa ka na, kaya mo na isakripisyo lahat yung mga nabanggit ko, kaya mo nang saluhin lahat, matigas na yung dibdib mo, yung mindset mo diretso na, may gusto kang mangyari sa buhay mo, gawin mo na. Dahil walang magbabago sa buhay mo kung ikaw hindi ka magbabago. Dahil lahat ng pagbabago sa buhay mo, magsisimula lahat yan sa'yo. So yun lang mga kuy. So sa susunod na topic natin, ang pag-uusapan naman natin about kung paano kumita o magka-income gamit ang utang o pera ng iba.